Engineer Marcos Jr. Ayan. Biglang naging engineer, ano? Pumunta doon sa site mismo, tapos paturo-turo lang gano'n, no? Ayun, oh. Ayun, oh. Oh, ayun, oh. Ganon-ganon lang siya. Tapos, nakapamewang na gano'n. Ayan, tapos turo dito, turo doon. Oh, ayan, parang ano na. Sipag mo, boy. Pakinggan muna natin si engineer. Na-inspection na natin, nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang kapunot-dulo nito, design flaw. Oh, design flaw. Ayaw niyang manisi. Alam niyo kung bakit ayaw niyang manisi? Kasi magbubumirang yan sa kanya. Sa kanila, yan ang katabi niyang si Bunuan. It is a design flaw. Mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. Saan mo nakuha yan? 1.8 billion na yan. Inventor ka talaga. Design is really weak. Dahil kung tutusin, the design is very weak. Really weak. Parang yung anak mo lang yan eh. The value of peso is weak. The peso is weak because the dollar is weak. Parang ganun lang yan pares kayo. This is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan. Tapos yung bridge. Ano ka ba? Hindi nga suspension bridge yung design nung Santa Maria Cabagan na yan. Alam nyo kung ano yung design dito? It was Tide Arch Bridge. Yan. Yan po yung design yan. Hindi po suspension. 4 feet bridge. O, ayan. Mga ganyan. Tide Arch nga eh. Diba? Hindi nga suspension eh. Ayan, sa Portland, sa Stockton. So, Tide Arch Bridge ang tawag dyan sa design na yan. Ito po ay, hindi kasi ganito dapat yan. Wala kang alam. Wala ka nun nung dinisign yan. Palibasa, naging instant engineer ka eh. Suportado ng kable. Alam mo, kahit Tide Arch Bridge yan or anong disenyo yan, basta tama at hindi kinurap ang pera, hindi po magko-collapse yan. Oo. Ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan ano sabi mo? Ito lang ang suspension bridge na hindi po suspension bridge yan. Kala ko engineer ka. Ako sa buong mundo na hindi kable. Oh, tinawanan ka tuloy nung nasa likod. Anong sabi mo? Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At suspension bridge daw yan. Tide Arch Bridge po yan. Okay, maraming designs na rin yan sa buong mundo. Hindi po yan suspension bridge, Mr. Instant Engineer. Ay, apo. Yan na mismo ang bumigay. Ayan. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat nililin lang yan. Yung taong bayan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan niyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan eh, hanggang sa taas. Para hanggang sa taas, para yung buong arc. Ito, ang nagsusupport sa kanya, yan, yung bakal na nakikita ninyo, at saka yung simento. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. Ang galing So, the whole process is, okay naman, yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. Ano ba talaga? Sabi mo, design flow, tapos sabi mo, okay naman. Ano ba talaga? Nalilito ako sa pinagsasabi mo. By the book may naman sasabihin ka, tas kukontrahin kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang kung ginawa. Okay naman pala, bakit bumagsak? Ang factor nito is corruption. Sabi mo, okay naman, sinundan by the book. Yun lang, yung specifications mali. So, this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Okay, tignan ninyo yung truck Titignan ninyo kasi sasabihin nila more than 100 tons daw itong truck na ito. Kahit sabihin na natin punong-puno ng payloads yan, whatever loads yun, nakita nyo naman, mga bato yung laman eh. Kasi sinasabi nila,
100 tons mahigit yung truck. Grabe 4 kayo, tons uy! ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa. Diyan pa lang nakakatawa na. Promise, ano ba yung pinakamabigat na truck? Kahit punuin mo yung truck, the heaviest truck, hindi po abot ng 100 tons. Siguro ang pinaka-maximum na mabigat na truck is nasa 30 tons. Sabihin natin, sige, 40 tons. Kahit sabihin mong 50 tons. Pero sasabihin mo 100 plus tons, kaya bumigay yung bridge. My God! Grabe ka naman. Grabe naman kayong mang joke sa tao. Or tanga ba yung mga tao? Saan ka nakakita ng truck na 100 tons? Ibig sabihin, mas mabigat yung truck kesa doon sa sa capacity nung bridge na 44 tons. Ang dumaan. Yung mga major bridges, not only sa Pilipinas, all over the world, normally yung mga major na bridges ay tumitimbang yan ng 40 tons. Maybe maximum 50 tons ang capacity niyan. Pero yung sasabihin mo na hindi kasi kinaya yan kasi yung truck is 100 plus tons. So yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo. Saan mo nakuha yung 1.8 million? Sige nga. Alam nyo, nakikita ko dito. Kasi 2023 at 2024, magkasunod na taon yan under GAA 23, GAA 24, magkasunod na may budget itong Santa Maria Cabagan Bridge na ito. So ang nakikita ko dito, di kaya sinadya nila ito? Think about it. Parang Ted Filon yun Think about it. Anong sabi nila? Di sinayang ang pera, magkakaroon na lang ulit tayo ng rehabilitation. Pag sinabi natin reconstruction, rehabilitation, ano na naman ang ibig sabihin yan? Pera. Naku po, Diyos mio Marimar. Gastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung gagastos. support. Ano sabi? Gagastos na naman tayo ng malaki. Mas malaki ang ginastos mo kaysa kay PRRD Eto nyo, 412 million noong 2014, 153 million noong 2019, 274 sa GAA 2023, tapos 115 million noong 2024. Tapos ang ending nung inopen nila nito lamang last week, agoy. Bagsak. Ay Jojo, saan mo kinuha yung pinagsasabi mong, saan mo kinuha yung mga data na yan, Jojo? Eto, tingnan natin. Eto, si Ted Filon baka si Ted Filon kasuhan nyo. Baka nag-iimbento siya dito. Ang unang cost nito, doon sa kanila pong bidding document, 2014, 412.9 million pesos. 153.3 million nito pong 2019. Pagkatapos nito, nagkaroon pa ito ng dagdag ulit. 2023 lang. Ito pong 274 million ulit para sa kanyang retrofitting, strengthening. Oo, bagong-bagong tuloy pa lang po ito, meron na kaagad retrofitting. Totoo ba na may na-discover ditong fault sa design kaya po nagkaroon ng dagdag na gastos? Kasi nito po lamang 2024, meron na naman pong panibagong 115 million na retrofitting. Kaya pag kinuwenta natin ito, umabot na po ito ng higit 1 billion. 2023, as you can see, RD Interior Junior Construction. Actually, ito yung defending champion Itong si RD Interior Construction na to. Kasi, since noong una pa, 2014, 2014, October 21, 2014, ka-award na kay Ricardo Interior Junior yung construction
itong Santa Maria Cabagan na ito. So siya po yung defending and reigning champion dito sa proyekto na ito for 1 decade. Isang dekada na po siya. Ang bali-balita ko dito sa RD Construction, Interior Construction na ito, na-issue raw ito doon sa project na na-award din sa kanya doon sa irrigation under NIA. Ewan ko kung may katotohanan yun o hindi. Pero you could imagine, siya ang reigning defending champion bidder doon dito sa Santa Maria Cabagan tapos nag-fail. Okay? So, kung titingnan natin ito nung 2023, ang budget nila dito is, ayan, makikita ninyo 274,806,456 under GAA 2023. Makikita ninyo yung kanilang allocations, nakakalula kasi tignan ninyo for example dito, no, provision of combined field office, laboratory, and living quarters building for the engineer. Tirahan nung mga engineer daw on a rental basis per month. So 11 months, 34,000 per month, 374. Tirahan niya yan. Ng engineer lang yan. Furnitures, fixtures, equipments, appliances. Ano kayang appliances yan? May washing machine din kaya dyan? Meron kayang, ano yun? Smart TV din ba dyan? Na may Netflix? Yan 73K dyan sa appliances at furnitures, blah, blah, blah. Operation and maintenance of temporary field office, laboratory, and living quarters building for the engineer, 301 million pesos. Nakakalula, no? Tapos yung service provision pick up. Magkano? 11 months, 686. Operation and maintenance of, maintenance pa lang yan pang maintenance doon sa sasakyan ng engineer for 11 months, 491 million pesos. Diyan pa lang sa part A na yan, meron ng 1.9 million pesos. Grabe ngayon, nakakalula. Part B, sa project sa billboard, sa signboard pa lang, magkaano na yan? 4 na piraso, 26,000. Ano lang yan? Billboard lang yan. Signboard, billboard. Sa health program nila, you could imagine 861,000 pesos. Mobilization, demobilization, di ko alam kung ano to, pero 1.7 million pesos. Sana all na lang talaga. Sana all. For that part, 2.6 million pesos. So, dito sa earthwork part C, removal of steel, false work, dismantling. Pag dismantle pa lang, 2.2 million. Sana all na naman. Sana all. Grabe, no? Embarkment from Barrow, granular material, craneway, embarkment. Anong embankment from Barrow? Grabe, no? 9.9 million pesos. Total, 12.1 million pesos. Aggregate sa base, ewan kung ano dyan, 500,000 pesos. Dito na tayo. Dito, mas nakakalula. Structural steel, furnish, grade 36, 32.7 million pesos. Okay. Structural steel, fabricated and erected, grade 50. Ewan ko ba ba't grade 50? Ginawa nyo na lang grade 100 para talagang matibay-tibay, di ba? Grade 50 na nga lang, 53.5 million pesos. Structural steel. Structural steel, 145 million pesos. Grabe, ano? Structural steel, fabricated, tapos grade 50, steel plate. Grade 50. Ilang tons lang yan ang kakayanin ng grade 50 na yan. Mga 20 tons lang. Kaya naman pala. Pero ang price, 145 million pesos. Structural steel painting. Painting pa lang, 800,000. Bolts, 860. Mas mahal pa yung bolts and nuts.
Reinforcing steel daw, pampatibay. Grade 60. 20 tons lang ang kakayanin niyang grade 60. Dapat ginawa niyong grade 100 para to be the best. 4.6 million pesos. Ano ba naman yan? For a total of 247 million pesos. Grabe kayo. Ang gagaling ninyo. Ano pa lang yan I mean, epoxy, non-shrink gouts, cement, 9 million. Nakakalula itong mga pera na ganito, no? So, makikita ninyo, ito retrofitting. Basically, ito strengthening, sabi nila. So, dito, merong tatandaan ninyo, di ba, merong painting. May para sa painting at steel. Pagdating ng 2024, ang budget nila is 115 million pesos. Pag titignan natin yung kanilang ayan, yung kanilang item dito sa kanilang in-itemize, pare-parehas din. Ganun din. Tignan natin structural steel. Grade 36. Ibig mong sabihin, kagagawa nyo lang itong structural steel noong 2023. Tapos ngayon na naman, 2024, 8.3 million pesos. Structural steel, furnished, fabricated, and erected, grade 50. The same last year. 2023, 56 million pesos. Ano to, every year na lang? Tingnan nyo. The same. Paint din. Paint nila is 2 million. Ay, nangyari nung paint nangyari doon sa pintor nung 2023 na ito. Ito, 2023. Saan ba yung paint ng 2023? Painting Works. Okay? Painting Works, 826,000. Ito, 2023 ito. Tapos, 2024, ang painting ninyo, ayan paint is 2.7 million. Mas mahal. Grabe. Every year? Every year na lang? May paint nung last year, yung paint nung last year, 800,000. Yung paint nung 2024, 2.7 million pesos. Sana all. Sana all talaga. Oo. Tapos, nag-opening kayo nung ito lang February, nag-opening kayo, bumagsak. Galing nyo Galing nyo, boy. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulad. Another budget. Another budget na naman. Yeah. Liable. Kaya hindi niya maano kung sino yung liable I always have a saying, fix the problem, not the blame. Sino yung liable? Sabi, hindi niya masagot. Bakit kaya? Bakit? Big question yun. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. Di ba kayo yung kumuha ng designer na yan? Si Ricardo Interior Jr. 2020. Ayan. 2023, magkano ang budget nyo? 274 million pesos. 2024, magkano ang budget nyo? 115 million pesos. So, ayan 115 million pesos. 2023, 274. 2024, 100 million pesos. Parehas, painting din. Painting job, structural, steel grade 50, blah blah blah, every year. So ngayong 2025 dahil nag-open kayo, hindi kaya sinadya nyo yung pagpapabagsak doon sa na yun, particular na yun? Para sasabihin nyo, kailangan natin i-reconstruct ito? Ayan. Tapos, ito, wag nga, ang pa-plastic talaga ng na ito. Tingnan ninyo ito, 2024, meron ding project itong si Ricardo Interior Jr. na ito. At nakita ninyo, ayan
Sa kanila pa rin. Project pa rin nila itong 10 na bridge sa May Isabela, Cagayan. Sa Cagayan. Tingnan, Divisoria Parallel Bridge, Santa Ana Parallel Bridge, Urungan Parallel Bridge. Grabe niloloko nyo at ang taong bayan. At take note, involved dito si Bunuan. Yan nga natin. Saan na si Bunuan dito? Ayan Bunuan. Approve. Approve by Bunuan. Ang mason naman na si Brian, 2 linggong hindi susweldo sa trabaho habang nagpapagaling mula sa mga sugat at BBM pa more. sakit ng katawan. Build better more. Pang quality mo manyangay karod. Ang galing ni engineer Hindi niya alam na tide arch ang design ng bridge na yan. Hindi po suspension bridge yan. Nasa likod niya. Paniwalang-paniwala. Makyat ang gastos sa 1.2 billion pesos dahil may mga sira ng nakita sa tulay. Hindi mo binanggit yung 274 at 115 million mo. Merong nangyari dyan. Ito si Balise. Ang pangalan mo? Balise. Di ba kasama ka dito? Balise. Nasaan na yung Balise? John Balise. Pero Magno pala ito. Ayan, John Balise. Grabe kayo talagang minonopolize ninyo yung mga proyekto. Ayan, Ricardo Interior Jr., General Manager. Sa inyo na lahat ng mga proyekto. Dito rin. Tingnan ninyo, dito rin si Bunuan. Ayan, si Bunuan. Ito, 2023 to. Anong project to? Contract Agreement, Bridge Construction and Replacement of Program, BCRP1 Contract Package, blah, blah, blah. Ayan, nasabi, the Government of the Republic of the Philippines through the Department of Public Works and Corruption represented herein by Secretary Manuel Bunuan Bangus. Siya na ganun yan, Magkano naman ba? Ito. Karapigan Bridge, Bayabo Bridge, Olangoto Bridge. Sa Isabela, lahat yan sa Isabela. Diyos mio, Marimar, magkano? 37 million pesos? Grabe kayo. Minonopolize ninyo lahat ng proyekto. Wala bang ibang bidder dyan? Ayan Bunuan. Sa inyo na lahat ng proyekto. Suluhin ninyo. Grabe kayo, So anyway, asan na yung balita? Nireview uli ng isang third party. Nag-tilt na. Ang third party, kayo lang yan. Anong third party yung pinagsasabi mo? Ayon kay Balisi, tumabingi ang Pier 8 o ang ika-8 poste ng tulay noong 2024. Bago pa ito buksan. Ito, tingnan natin Hinahanap ko kasi itong document na to Hindi ko makita. Pier 8 o ang ika-8 poste ng tulay noong 2024. Bago. Yan, finiture dito. Straight line diagram. Kabagan Santa Maria. Tingnan natin. Bago pa ito buksan. 2018. Ayan Ay, 2019. Nakita nyo? Nakita natin Ayan 2019. Scope of work, bridge extension and approaches, revised contract amount, 149 million. Yan yung sinasabi ko na kay Tatay Digong. Noong 2014, yung phase 1, ayan scope of work, ayan, arch bridge, span 1 hanggang 8. Ito yung mga bilang na yan. P1, P2, P3, P4, P5, P6, yan. Ayan, revised contract amount, 450 million. Yan yung original na kay Pinoy yan. Tapos nung 2023, nakita niyo retrofitting. Ayan, retrofitting, jacket of shop, 13 piers, blah, 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 blah. Ayan, 274 million pesos po yan. Retrofitting lang. Sa publiko. Tinalo yung 2019 ni Tatay Digong. Ngunit giit niya, hindi substantial. 2016. May 2016. Ewan ko kung anong date ito ng 2016. 235 million pesos. Standard ang gamit nilang materyales.
Sinunod lamang anya nila kung ano ang Tapos nakasaad yan, sa plano. 2024, retrofitting na naman, 115 million pesos. Bagay na sinang-ayunan ng Pangulo. Diyos. Yun lang, yung specifications mali. So yung nagtitipid tayo, nagtinipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, Yay! papalitan, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Budget na naman! Pino na rin ng Pangulo ang pagpapatupad ng maximum load limit ng tulay dahil nakadaan pa rin dito ang mga truck na lampas sa 100 tonelada ang bigat. Gayong ang kakayanin lang ng tulay ay 44 tons. Ayan o, aabot ba yan ng 100 tons? Kasi, nag-umpisa ang laki-laki ng budget kay kay Pinoy. Pero nakita ninyo, asan ba 'yon? Asan ba 'yon? Ay, ito, 2018 ito. 2018. Ayan po ang naumpisahan. Ha? Itong date nito is 2018. Nakita nyo naman. O, ayan o, naumpisahan na. Tapos, natapos ng 2019. Sinubukang buksan ng 2021, pero syempre nakita nyo naman ang budget mula kay Pinoy, hindi natin alam kung paano ang update niyan. Tapos tinapos ni Tatay Digong 90%. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Sabi niya retrofitting daw. Ano nangyari sa retrofitting? Di ba? Duterte at dapat anilang malaman kung bakit itinuloy pa rin ng nakaraang administrasyon ang proyekto gayong may mali sa disenyo nito. Tanungin mo si hukayin mo ang gabi ni Pinoy at tanungin mo. Kamara naman ay naghain na ng resolusyon upang ang tanong kung nag-iisip ka, kasi tanungin niya, bakit daw tinuloy ng nakaraang administrasyon kung ganito namang bla bla bla. Bakit mo binadgetan? Honghang ka pala eh. Alam mong depektibo, sabi mo, bakit mo binadgetan ng 2023 at 2024? Itong honghang na to? Imbestigahan kung bakit nauwi sa trahedya ang tulay na... Ngayon, I will give you malinis na example. Cebu-Cordova Link Expressway. May tuturing na si Tatay Digong. Malinis. Nag-open ito, inaugurated siya noong April 27, 2022. Naumpisaan siya noong March 2, 2017. Nakita ninyo, malinis. Walang problema. Kung ano yung budget, yun na yun. Longest ito guys, nakita nyo, longest. Ito po, hindi po itinuloy, hindi po inumpisahan. Siya po nag-umpisa, siya din po ang nagtapos. Itong bridge na ito, Kabagan Santa Maria Bridge, nag-umpisa nung panahon ni Pinoy 2014. Itinuloy lang niya. Good Lord, tinuloy. Nakita naman natin, 2018, naumpisahan na, yung haba na yon, kahabaan, na somehow natapos. Kabagan Maria Bridge was planned to be completed by 2019 but was finished in 2021. Tatay Digong nagtapos niyan. Ngayon, ang tanong ni Marcos Jr., sabi niya, bakit daw itinuloy pa rin to ng nakarang administrasyong gayong may detected na defective? Balik ko yung tanong sa'yo. Bakit mo binadgetan ng 274 million at 115 million ng 2023 at 2024 kung alam mong may problema pala? At ang rason mo, retrofitting. Di sana ang ginawa mo, talagang totally restructure. O kaya, bawal talaga ang longest yan sa Cebu-Cordova. Tinalo niya yung San Juanico Bridge na sa pahabaan. Masyado kayong paimbestiga mo to, Ricardo Interior na to kasi 2014 pa to nag-umpisa, kinuha mo rin hanggang 2024 with that kind of budget, tapos biglang bumagsak. Ngayon, anong sabi nyo? Tila baga gusto nyo pang sisihin ang Duterte administration, buti nga tinuloy. Na dapat sana. Ang ginawa mo sa Mindanao Railway,
Sa mga ibang big ticket projects ni PRRD, hindi mo tinuloy. Yan yung isa sa kinakasama ni VP Sara Duterte. Kasi hindi mo pinanindigan, hindi mo tinupad yung sinabi mo, pinangako mo sa kanya. Ay magpapagaang ng buhay ng mga taga-Isabela. Kabayan, sa ngayon ay hindi pa malinaw kung kailan maaalis itong truck at yung iba pang mga sasakyan na kasabay bumagsak nitong tulay. At sa ngayon ay hindi pa rin malinaw kung kailan sisimulan ng gobyerno ang muling pagsasaayos nito. Kabayan. Wala na, inubos na nila yung budget ng 2025. Paubos na. So ngayon, maghanap na sila ng rason. No? Ito, kaysa kailangan natin ng budget para dito. Pustahan tayo. Matatagalan yung truck na yan. Matatagalan yan. Unless na meron silang paghuhugutan ng pera. Diyan na sila magkakaroon ng reason na, uy, yung pera sa PhilHealth pwede dito. Medyo ano siya ngayon medyo atrasado sa paghanap ng sisisihin kasi alam niya na magre-retro fit sa kanya pabalik pag sinabi niyang Duterte administration. Kasi mas malaki yung budget nila under sa kanya kaysa kay PRRD. Which is yung budget na 400 million in Pinoy administration, itinutuloy yan under sa Duterte administration. Nagkaroon ng additional but not that much during as compared during dito sa Marcos administration na to. Nakita nyo naman, andyan mga evidence, andyan yung mga documents, andyan yung mga pirma ng mga tauhan ni Bunuan, andyan din si Bunuan. Nagmamadala silang mag-inaugurate nitong Pebrero lamang. Para sabihin, ito yung build better more. Ang kaso, tinipid. Yung sinabi niya na tinipid yung budget, siya yung nagtipid noon. Kasi you could imagine retrofitting at strengthening ang sinabi doon. Ang reason nila dyan is retrofitting at strengthening. Saan ka nakakita? Yung word pa lang na strengthening. 274 million pesos, that's big enough para strengthen mo yung sinasabi mo na nung 20 pa lang past administration may nakitang umaalog-alog. Strengthening. Mas malaki yung budget mo ng strengthening, 274 million. 2023 yun may reason kayong pintor, may reason kayong retrofitting. Tapos next year, gano'n na naman. Anong nangyari sa pintor ng 2023? At kinailangan nyo ulit magpintor ng 2024. Sinong niloko ninyo? Minadali nila para magkaroon ng inauguration. Para meron silang ibibida na build better more. Kukunin nila itong opportunity para sasabihin kailangan natin ng pera para dito sa nasira na ito. Nakita nyo naman ng termino ni Marcos Jr. Para na rin tayong gumawa ng bago, sabi. Abay, good luck na lang sa ating bagong Pilipinas. Ayan. So, yun lamang ho. At kayo na po ang humusga. Pinakita ko na sa inyo kung sino ang huli dito na corrupt. Kasi nakita ninyo, makikita nyo talaga, yung paano niya i-build yung kanyang sarili. Gusto niya magtatak ng legacy by putting his name, by putting his own logo. Nakita nyo yung logo na yun, yung bagong Pilipinas na yan. Lahat ng ahensya, lahat ng proyekto, ilalagay niya yung sticker na yan, yung logo na yan. Para pag nakita in the next generation, kay Marcos yan. Kahit na hindi sa kanya. At nakita ninyo, nung panahon ni Tatay Digong, meron bang acronym na DDS? Wala Build, build, build. Pero nung dumating si Marcos Jr., ginawa niyang BBM. Build better more. Para magtatak na, BBM yan. Pero si PRRD, there's nothing glorifying his name, putting his name
okay, attaching his name to this project kasi pera natin yun. Pero itong si Marcos Jr., ilalagay yung logo, Bagong Pilipinas, lahat ng ano dyan, okay, t-shirt at kung ano-ano pa, lahat ilalagay dyan. Tapos pangalan, papalitan, BBM, Build Better More. Pati yung sa Pasig, yung PBBM, yung acronym nun sa Pasig, Pasig, Bigyang Buhay Muli. Grabe, no? Para may lagay na PBBM. Hindi sa'yo yun, pera ng taong bayan yun. Para lagyan mo ng, ikabit mo yung pangalan mo doon. Masyado kang, glorifying sa sarili mo.